Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala ang pinakamamahal ninyong si DJ Lena mula sa Heartstring Station. Panibagong araw, panibagong storya na naman ang ating matutunghayan at mapapakinggan. Ihahatid namin sa inyo ang isang storya na magsasalaysay ng isang pag-ibig na sinubok ng tadhana. Ito ang kwento ng dalawang pusong nagmahal, nangarap at nangakong magsasama, ngunit hindi pinagbigyan ng pagkakataon. Ito ang storya ni Ana. Dear DJ Lena, magandang araw po, pati na rin sa mga masusugid na tagapakinig. Nakagawian ko na po na makinig sa inyong programa araw-araw. Isa pong malaking karangalan na maibahagi at maitampok sa inyong programa ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Bata pa lang ako ay pangarap ko na pong makabuo ng masayang pamilya. Maikasal sa lalaking pinakamamahal ko sa harap ng Diyos. Ma, hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko. Excited ako. Oo, pero parang may kakaibang kaba. Para bang may mangyayaring hindi ko maintindihan. Anak, normal lang yan. Lahat ng bride kinakabahan sa araw ng kasal. Pero tandaan mo, mahal ka ni Marco. Pinaghirapan ninyo ang araw na ito. Kaya huminga ka ng malalim at isipin mo na bukas, mag-asawa na kayo. Huwag ka na mag-alala, anak. Tingnan mo nga sarili mo. Ang ganda-ganda mo. Para ka nga prinsesa eh. Panigurado, kapag nakita ka ni Marco, matutulala yun sa tuwa. Ana, wag kang mag-alala. Nandito kami. Mga kaibigan mo. Hindi ka nag-iisa. Tsaka si Marco, kilala natin yan. Hindi niya papalampasin ang araw na to. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. Lumipas ang oras at nagsimula nang magtipon ang mga bisita sa simbahan. Ang musika ay tumutugtog, ang mga bulaklak ay kumikislap. Ngunit habang lumilipas ang minuto, ang lalaking ikakasal ay hindi pa rin dumarating. Lisa, bakit parang ang tagal ni Marco? 2:00 na. Dapat nandito na siya. Kanina pa ako nakatingin sa pinto. Umaasang bubukas iyon at makikita ko siyang nakangiti. Suot ang kanyang barong. Pero hanggang ngayon, wala. Hindi naman siya mahilig mal-date. Lalo na sa ganitong araw. Baka tinakbuhan niya ako. Ana, baka naipit lang sa trapiko. O baka may nakalimutan siyang bagay at bumalik saglit. Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ko rin maintindihan. Kanina lang nag-text si kuya. Sabi niya papunta na siya. Nakita ko pa nga ang excitement niya kagabi. Halos hindi makatulog. Hindi siya ganon. Kung may problema, dapat nakatawag na siya. Rosa, kakaiba na ang tagal. Ang dami ng bisita oh. Lahat nakatingin kay Ana. Nagkakahiya kung hindi siya dumating. May narinig pa akong mga bulong-bulungan. Nasaan daw ang groom? Bakit wala pa? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Mga anak, magtiwala tayo. Ang kasal ay sakramento. Hindi natin dapat pangunahan ang takbo ng Panginoon. Maghintay tayo. Hello, Ate Maylin. Oh, may lagnat ka raw. Opo, sakit rin ang ulo ko. Kaya lang di naman tumalab yung gamot ko. Padalhan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effect. Thanks po. Yan ang Biogesic. Mylinsarol po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Habang lumalalim ang kaba sa simbahan, ang musika ay tila humina. Ang bawat segundo ay parang oras. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang pulis dala ang mabigat na balita. Pasensya na po, pero kailangan kong sabihin. Si Marco,
Bakit? Anong nangyari kay Marco? Naaksidente siya sa daan papunta rito. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi na siya umabot. Wala na po siya. Ginawa na namin ang lahat. Pero hindi na siya nailigtas. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako iiwan sa altar. Marco! Marco! Pangako mo sa akin. Pangako mo hindi mo ako iiwan. Bakit ngayon? Bakit sa araw na ito? Anak, magpakatatag ka. Hindi niya pinili na iwan ka. Ang kapalaran ang nagdala ng trahedya. Ang pagmamahal ninyo hindi mawawala. Kahit wala na siya sa puso niya, ay nasa iyo pa rin. O Diyos ko, ang magiging manugang ko, wala na. Ang kasal na dapat ay simula ng bagong buhay, ay nauwi sa isang iglap na aksidente. Huminahon tayo mga kapatid. Sa harap ng trahedya, tayo'y magdasal. Ang kasal ay hindi natuloy. Ngunit ang pagmamahala ni Ana at Marco ay hindi mawawala sa langit. Siya'y nagmamahal pa rin. Pag may araw-araw tibay, araw-araw humuhusay. Pag may tibay katawan at tibay resistensya, mas makakapag-aral ng mahusay. Makalipas ang mga oras ng pag-iyak at katahimikan, halos wala ng tao sa simbahan. Ang mga ilaw ay humina, ang hangin ay mabigat dulot ng lungkot. Naiwan si Ana sa isang sulok, hawak ang kanyang belo. Sa di kalayuan, lumapit si Tanya, tahimik, nanginginig at may hawak na maliit na kahon. Ate Ana, may pinakiusap si Kuya sa akin. Ilang linggo na nakalipas. Sabi niya, ano man ang mangyari, ibigay mo ito kay Ana sa araw ng kasal niyo. Hindi ko maintindihan ba't kailangan ako ang magbigay. Pwede naman siya mismo. Inabot ni Tanya ang kahon. Nanginginig ang kamay ni Ana nang tanggapin ito. Regalo? Galing sa kanya? Matagal niyong hinanda yan, ate. Ayaw niyo buksan hanggat hindi raw araw ng kasal ninyo. Wow! Glowing! Napapadalas ang pagsaselfie! Napapadalas ang paglabas, ha? Oh, may jowa? Siyempre, may papa! Papaya Sulka Green Soap. Puputi ka na in just 7 days. Sandra Jean Galgo po, Sulka user. Para sa mabilis na pagpapaputi, gumamit ng Sulka Green Soap Papaya. 7 days lang. Results may vary. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang kahon. Sa loob nito ay may isang simpleng kwentas at isang sobre na may sulat kamay ni Marco. Mahal kong Ana, kung hawak mo na ang regalong ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na pinagkahihintay natin. Ang araw na sasabihin ko sa buong mundo na ikaw ang pipiliin ko habang buhay. Ipinagkakatiwala ko ito kay Tanya dahil gusto kong siguraduhin na makarating ito sa iyo kahit na anong mangyari. Ana, kung sakaling dumating ang panahon na mawala ako sa tabi mo, tandaan mong mahal na mahal kita. Nagmamahal, Marco. Marco, hindi man tayo nakapagsumpaan sa harap ng altar. Isinumpa na kita sa puso ko. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. Isinuot ni Ana ang kwintas habang sinasariwa ang mga alaala nilang dalawa na magkasama. Mga mahal kong tagapakinig,
Ang kwentong ating napakinggan ay tungkol sa pag-ibig na hindi kayang wakasan ng kamatayan at sa buhay na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Minsan, ang araw na inaakala nating pinakamasaya ay siyang pinakamabigat. Maikli ang buhay, ngunit ang alaala ng pag-ibig ay panghabang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si DJ Lena, nagpapaalala na kahit sa gitna ng lungkot, laging may pag-asa. At sa bawat pamamaalam ay may pag-ibig na nananatili. Hanggang sa muli, dito lamang sa programang nagbibigay tinig sa mga kwento ng buhay, pag-ibig at aral sa bawat araw.